Ngayong buwan ng October ay Reformation Month. Ibig sabihin po, ang Reformation Month ay tumutukoy po sa pagbabago ng kalakaran pangrelihiyon noong 1500. At isa sa dapat nating maintindihan kung bakit natin inaalala ang Reformation Month noong 1517 sa kadahilan ng sinasabi sa 2 Timothy chapter 2, verse 2, and I quote, sabi po ng Word of God through Apostle Paul, ang mga narinig mo sa akin sa harapan ng maraming saksi ay ituro mo sa mga taong mapagkakatiwalaang magturo naman sa iba. Ang mga aral na ito na ating binasa sa 2 Timothy 2:2 ay seryoso nating pinapanampalatayanan at sinasabuhay ng iglesia natin at ministeryong ito. Ang mga doktrina at pagpapahayag ng pananampalataya na mayroon tayo ay mula sa banal na kasulatan o scripture na nag-iisang pinagmumulan at basihan ng ating pananampalataya at panuntunan sa iglesia at sa ating pamumuhay. Ang prinsipyong ito ang naging basihan ng mga reformers noong ika-15 siglo. At isa sa mga ito ay si Martin Luther. Bagamat si Martin Luther ang leading reformer noong panahon ng 1500, hindi naman po lahat ng kanyang aral ay sinang-ayunan. Subalit, yung mga major doctrine and teaching, especially in salvation, ay sinang-ayunan ng higit na nakakarami sa tinatawag na protestanteng reformasyon ng pananampalataya. Si Martin Luther, ipinaskil niya noong October 31, 1517, ang kanyang 95 thesis sa pintuan ng chapel ng Wittenberg, Germany. At ito ang naging mitsa ng reformasyon. Ang 95 thesis ang nagsisilbing protesta laban sa aral ng Roman Catholic Church ng panahong iyon. Tulad ng source of authority na scripture o kasulatan plus church tradition. Ganun po ang paniniwala ng Roman Catholic. Now, hindi natin pinag-aaralan yung RC, yung Roman Catholic, para i-degrade sila, kundi dahil ito ang dahilan kung bakit nagkaroon ng Protestant Reformation noong 1500. Dahil sa kanila nang galing ang leading reformers na isa sa pinakamahusay na kanilang theologian at ang pangalan niya ay si Martin Luther. Sa kanila, ang paniniwala nila noong panahong iyon ay ito. Now listen, Scripture plus church tradition. Sa kanila yung Scripture at saka yung church tradition, pantay lang po yun. Okay? Ano pa po? Sinasabi po rito, yung patungkol sa salvation na faith plus works, pananampalataya at gawa. Ano pa? God's grace plus human merit. Biyaya pero kailangan ng merito ng tao. Ano pa po? Christ plus Mary and saint. Si Kristo, si Mary at saka ang mga saints. Ang resulta, God does not the whole glory. Ang naging resulta ay hindi nabibigyan ng kaluwalhatian ang ating Panginoong Diyos. Now, just imagine, there are 3 source of authority sa panahon na yon, even yata ngayon, yung kanilang paniniwala. Una, magistrate, yung Pope. Then second, tradition. And then third, Bible. Lahat na yan ay equal sa kanila. So ngayon, makikita natin na 500 years ago, ganito pa din po ang aral at doktrina nila. At yung ibang aral nila ay kinalakal din ng mga higwang pananampalataya. At ang nakalulungkot dahil sa katamarang mag-aral ay nagiging ignorante sa church history o kulang ng tamang pagpapaliwanag at pag-i-interpret ng scripture ang mga sinasabing naniniwala sa banal na kasulatan. Now listen, pinag-aaralan natin ito dahil alam natin na prior to Reformation, there is one church na namamayagpag
napadagpag nun. Alam natin kung ano yon. Roman Catholic, di po ba? Because this is the Reformation month. So nakita natin ngayon, na nakita nila Martin Luther, itong tatlong ito, para kung upuan yan may tatlong paye. Bible, magistrate, at saka yung tinatawag na tradition nila. Sa kanila, pantay-pantay yan. Ngayon, ang problema, hindi siya pwedeng pagpantay-pantayin dahil ang source dapat sa church ng authority when it comes to the doctrine and teaching at standard sa loob ng simbahan ay wala pong iba kundi ang scripture lamang. Ang banal na kasulatan. Dapat ang Pope, yung magistrate nila, dapat yung tradition nila, nakapasakop ito sa banal na kasulatan. Hindi siya pantay-pantay. So yun yung isang nakita nila Martin Luther. Kaya sinasabi nila, may problema sa loob ng church ng panahong iyon. Now, makikita natin ngayon, sabi po ng isang pastor, patungkol po dito sa pangyayaring ito. The story of the Protestant Reformation is a rediscovering of the gospel. At yung gospel na ito ay summarized in the 5 solas of the Reformation. Mamaya maririnig nyo, yung 5 solas na yun, malaki ang pagkakaiba nito sa plus N ng doktrina ng Roman Catholic Church. Kasi pag sinabi natin plus and N, dinadagdagan natin. Di ba? Mamaya makikita natin na ang Reformation ay naniniwala na salitang Scripture alone. Period. Wala na hong kaduktong. Ang problema nga, doon sa Roman Catholic, Scripture, tapos dadagdagan ng interpretation ng pinaka-highest authority nila, si Pope. Makikita natin naman si Kristo plus Mary and saints para maligtas ka. Now, sinasabi nila grace, biyaya, or faith, pero sasamahan nila ng good works. So, yun yung gusto nating makita rito. Now, ulitin ko, malaki ang pagkakaiba nito sa salitang plus N na doktrina ng Roman Catholic Church. Para sa akin, ganun din sa ibang church. At the heart of the gospel is the doctrine of justification by grace alone, through faith alone, in Christ alone. So, pinapakita ngayon natin dito na tayong mga protestanteng evangelical o reform, naniniwala tayo when it comes to our salvation, justification is by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Diba yan yung naririnig natin madalas? Paano ka naligtas? Naligtas ako sa pamamagitan ng pagpapawalang sala, sa biyaya lamang, sa pamamagitan ng pananampalataya lamang, at kay Kristo lamang. Pero hindi ganyan ang doctrine ng Roman Catholic. Now, tuloy ko. Dito pinakikita, saan galing yung sola gratia o by grace alone? Saan galing ang sola fide by faith alone? Saan galing ang solum Christus by Christ alone? Sa anong authority ang basihan ng mga doktrinang iyan? Na justification by grace alone, through faith alone, in Christ alone. The answer is from Scripture alone. Galing sa kasulatan lamang. So para saan at kanino ang lahat ng iyon? Ang sinasabi ngayon dito sa ating pinag-aaralan, for the glory of God alone. Para sa kalwalatian ng Diyos lamang. If you notice, there are 5 propositions na pinakikita sa Martin Luther at ang mga reformer noong 1500. Una, Scripture alone, Bible alone. Pangalawa, grace alone, biyaya lamang. Pangatlo, sola fide, faith alone. Pang-apat, sola gratia, by grace alone. O sola Christus. And then, yung panlima, sola soli Deo Gloria, para sa kalwalatian ng Diyos lamang. Now, ano ba yung naging niksa ng Reformation? Bakit itong sa Martin Luther ay nawala sa Roman Catholic at sila ay in-excommunicate at gustong ipapatay sa panahong iyon? Because of the word alone. Yan lang ho nagka-problema. Alone. So, ibig sabihin, nung panahon ng 1500, ang isa lang na pinag-uusapan, yung salitang alone. Just imagine, word alone. Yun lang yung inilalabas na Martin Luther, yung salitang lamang o alone.
Ngunit siya napabuo yun ng reformasyon at pagkaalis nila sa Roman Catholic ng panahong yon? The answer is yes. Now, why? This is my proposition. Ano ang ibig sabihin ng solas o sola? Ito ay isang Latin word. Kasi noong panahon na yon, Latin po ang ginagamit nila. Kaya nga pagdating din dito, just imagine, noong 1517, nagkaroon ng reformasyon at nadiskubre ang Pilipinas noong 1517 ni Magellan. Tama po ba? Sa mga nag-aaral, kailan na-discover ni Magellan ang Pilipinas? 1517. Pero nagkakaroon na po ng Reformation noong 1517 sa Germany. Now, just listen. Noong panahon ngayon, Latin po ang kanilang salita. Kaya nga pagdating dito ng Franciscan, Dominican, noong panahon na pumunta sila rito as a missionary, puro Latin ang pinag-aaralan di ba? Yung Menos Diaz, yung ganyan. So, gracia, yun yung makikita natin. Ang salitang solas o sola, ito ay isang Latin word for only, sa salita lamang. At ito nga ay ginamit sa 5 katuruan na nilagay sa dulo upang ipahayag ang kadalisayan ng 5 punto ng reformasyon bilang biblical na sigaw ng protestanteng reformasyon. Alam mo ba na dahil sa isang word lang na only o lamang, idinuktong ng mga reformer, nag-alburuto ang Roman Catholic? Salitang only, salitang lamang, nag-alburuto po yung Roman Catholic noong panahon yun. Ngayon, nice to explain. Dahil nga ang mga protestanteng reformer ay naniniwala na si Kristo lamang ang nag-iisang head o ulo, nag-iisang great shepherd, dakilang pastol ng kanyang church. Nangangahulugang ito na si Kristo lamang ang authority ng church. Tama po ba? So yung paniniwala, si Kristo lamang ang authority ng church. At upang magawa ni Kristo ang kanyang pagiging head o ulo at great shepherd ng kanyang church, yung scripture o Bible ang kanyang authority. Tawan niyo yung punta? So yun yung kanilang paniniwala. Ang authority dapat sa church ay ang scripture. Ang basihan dapat sa pananampalataya, anuman ang disposition, ay walang iba kundi scripture. Sabi nga ho ni John Calvin, isa sa reformer, ganito ang pagkasabi, and I quote, He, si Christ po, I say again, must speak, and none but He. Let all the world be silent, let Christ alone be obeyed, and all other ignored. For us, the authority is Him. It is for Him to speak. Yan po ang sabi ni John Calvin sa kanyang Institute of Christian Religion doon nasulat noong 1541. Sa Tagalog, si Kristo ang isasabihin uli. Ang dapat nagsasalita at walang iba kundi si Kristo. Ang lahat ng sasanlibutan ay manahimik. Hayaan natin si Kristo lamang ang dapat natin sundin at i-ignore ang hindi ayon kay Kristo. Sapagkat mayroon lamang isang kapangyarihan at yun ay si Kristo. Ito ay siya na nagsasalita. So just imagine 1541, ito na yung mga lumalabas na pinakikita ng mga reformer na ang authority sa church ay hindi tao, ang authority sa church ay walang iba kundi scripture. Kung naglagay man ang Diyos ng human authority sa loob ng church, dapat ang authority nila ay ang scripture. Now, maliwanag na ang authority ng church ay si Kristo sa pamamagitan ng scripture o ng Bible. Kaya ang 5 solas ng reformasyon ay corrected ni Christ and His Word sa mga false teaching and false churches. So yung pala yun. Noong panahon ng 1500, itong nangyayaring ito ay pagkukorek, pagtutwid ng ating Panginoong Diyos sa kanyang banal na providensya sa paggamit sa mga lalaking ito na mga nauna sa ating mananampalataya. Now, the foundation of 5 solas of Reformation is sola scriptura or scripture alone. Now, pinapakita ko ngayon sa inyo na ang pundasyon ng reformasyon noong 1500, kahit na ang 5 sola
solas na binabanggit nila, yung sola scriptura, scripture alone, sola gratia, by grace alone, sola fide, by faith alone, solo Christus, by Christ alone, solo Deo Gloria, to God be the glory alone. Lahat ng ito ay nakapundasyon sa scripture, nakapundasyon sa banal na kasulatan. Now, pansinin natin. Sola Scriptura emphasize the Bible alone as the source of authority for Christian and Christ Church. Nakita niyo ba? So, wala pong dapat na maging authority sa mga Kristiyano at sa Iglesia ng ating Panginoong Jesucristo na binibigyan ng diin ng reformasyon, kundi ang Biblia, ang banal na kasulatan lamang. Pag sinabi po nating scripture alone, o Biblia lamang, o kasulatan lamang, ang mga reformer ay nire-reject. Pag sinabi natin nire-reject, tinatanggihan nila, itinatutwa nila both the authority of Roman Catholic Pope and confidence in sacred tradition. And for now, the invented bestow authority of the church in one person who rule solely to the church. Sa panahon nila, napansin natin, ang pananaw ng mga reformer noong panahon nila ay ito. Bakit meron lang isang nag-i-interpret ng Bible? Why? Itong napakalaking church na ito, ang authority ay nasa isa lang. Wala sa plurality of authority ng mga clergy or ng mga priest nila. And who is their authority? Pope. Nawa niya? Everything na sasabihin ng Pope, sacred. Everything na sasabihin ng Pope, infallible, walang sala, walang mali. Kaya naman, noong panahon na ito, lumaganap ang tinatawag na indulhensya, indulgence. Alam niyo, ang salitang indulgence, kung paano na-refute ito na Martin Luther noong panahon nila, because of this position ni Martin Luther doon sa 95 thesis niya. Just imagine, kailan ipinaskil ni Martin Luther ang 95 thesis niya sa pintuan ng Kassenberg ng Edinburgh ng Germany noong October 31, 1517. Ano ang ibig sabihin nito? Duskiras ng, ano po? Ng undas. Duskiras to ng All Souls Day. Noong panahon iyon, tinapat talaga na Martin Luther sa kanyang 95 thesis na ang salvation ay mayroong kinalalaman sa paniniwala ng indulhensya. Alam niyo ang salitang indulgence? Ang salitang indulhensya ay dito galing po ang sinasalitang binibili ang kaligtasan. That is exactly their doctrine. Ang indulhensya ay paggawa upang mabili ang kaluluwa ng isang tao na naghihirap sa purgatorio. Gawa niyo sa kanila? Sa kanila, sa panahon nila, pag namatay ang tao, wala po sa heaven. Nasaan? Wala rin sa hell. Nasaan? Nasa purgatorio. Ang purgatorio, this is coming from the Latin word purga. Purgatorio, literal means purga. Yan po galing yung salitang purga. Ang ibig sabihin ng purga, nililinis. Di ba, nung maliliit tayo, kapag pinupurga tayo nung maliliit tayo, ano? Bakit po? Kasi pinalalabas yung, alam nyo na, di ba? Ganun yung ibig sabihin po, na ang isang tao, para mapurga siya, malinis siya, sa purgatorio, meron siyang dapat gawin. Yung mga loved ones niya, yung mga mahal niya sa buhay, kailangan magbayad. Okay nyo? Yan yung nakita nala Martin Luther. Ito ang pinakamaganda. Si John Eck at saka si John Tetzel, magkaiba. Pero iisa silang paniniwala. Priest sila pareha silang priest Si John Tetzel at saka si John Eck. Kung di ako nagkakamali, si John Tetzel ang proponent ng purgatorio.
inapruban ng Pope Leo. Si John Tetzel. Si John Eck naman, siya ho ay nilalabanan niya ang paniniwala ni John Eck. Pare silang dyan eh. John Eck at saka John Tetzel. Nire-refute ni John Eck ang turo ni John Tetzel na inaprubahan ng Pope nila. Bakit po? Kasi nakita nila bakit kailangan bayaran ang kaligtasan. Samantalang si Kristo ay kumpleto na niyang ginawa ito sa krus. Tama po ba? In that time, ng 1517, ginagawa po ang Church ng Vatican sa Roma. Billions of money ang inubos po ng Vatican. So para matapos nila, yung project nila, yun yung naisip nila. Kailangan nila na mag-raise ng maraming fund at isa sa nakita nila to raise fund sa kanilang pinagagawang ito, magkaroon ng tinatawag na indulgence. Na ang mga mahal niyo sa buhay, para maligtas, kailangan magbayad ka. Sa panahon po nila, yung para lang marinig yung mabuti, yung indulgence, isa po siyang papel na ganito. Ngayon, yung papel na yan, may nakalagay po dyan, Latin. So, bibilin mo yan. Pag binili mo yan, unti-unti nang nalilinis yung kasalanan ng mahal mo sa buhay sa purgatorio. Kaya nga sabi ni John Eck, the moment na yung barya o yung coins na nilagay mo sa lagayan ay kumalansay. Ito, verbatim ito ang kaluluwa ng mga mahal mo sa buhay ay tumatalon sa purgatorio. So nakita ngayon ng mga leading reformers na bakit kailangan bayaran ang kaligtasan. Samantalang, ang ating Panginoong Jesucristo, 2,000 years ago na, namatay siya sa krus para bayaran ang ating mga kasalanan. It is a free. Tama po ba? Libre ito. Bakit kailangan bayaran? So, nangyari ito, pinaskil ito ni Martin Luther sa kanya 95 Theses sa Edinburgh, Germany, sa castle ng Edinburgh, Germany, at ito ang naging mitsa ng reformasyon. Politically, ang Pope po sa panahon nila ay leader din po ng gobyerno nila. Tawan niyo pupunta? Siyempre, sino ngayon ang may authority? Siyempre, politically and religion magkasama noong panahon nila. Ano mangyayari? Mangyayari ngayon yung pondo natin. Di ba? Wala nang papasok ngayon sa kaban ng bayan, kaban ng simbahan. Di ba? Bakit? Kasi dinidispute, nire-refute nila Martin Luther itong teaching na ito. Di lumagana po, mabilis na lumagana itong 95 Theses na ito ni Martin Luther na ginawa niya against dito sa false teaching na ito. Siyempre po, yung pagbibigay, ano yung nangyari? Naapektuhan din. Tama po ba? Kasi nirefute eh. So ngayon, ang nangyari ngayon ng panahong iyon ay nagkaroon po ng Reformation. This is not accident. Of course, sa panahon nila Martin Luther, ang gusto talaga nila, hindi naman umalis ko sa religion na yun eh. Ang gusto talaga nila Martin Luther, i-correct lang talaga yung mga maling pamamaraan na mayroong teaching yung church nilang ito. Pero of course, by divine providence ng ating Panginoong Diyos, naging iba yung takbo. At ngayon, kung kinikilala nyo ho, na tayo ay isang mananampalataya na naniniwala sa Biblia, sa biyaya ni Kristo, sa pananampalataya kay Kristo, para sa kaluwalhatian ni Kristo, siyempre, ang lineage po natin nasa Reformation. Tama po ba? Now, ngayon, the foundation of five solas of Reformation is sola scriptura. So, the Word of God alone. Now, why Word of God alone? Mahalaga ba na ang salita ng Diyos lamang ang basihan ng lahat ng meron tayo? Now, gusto ko po na ipaunawa sa inyo, una sa lahat, ay ang sinasabi ng 2 Timothy chapter 3, verse 15 to 17. And later on, I will explain 2 Peter chapter 1, verse 21. Please open your Bible in 2 Timothy chapter 3, verse 15 to 16. Now listen. Sabi ni Apostle Paul ay ganito.
2 Timothy 3:15. Mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo Jesus. Verse 16. Lahat ng kasulatay, kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa lipong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. So ito yung gustong ilabas ng mga reformer ng panahon ngayon, na walang ibang magiging source of authority sa loob ng church kundi ang Scripture. Now, if you notice in verse 15, ang sabi rito, ano ba ang laman ng kasulatan? Ang sabi ng verse 15, ang laman ng kasulatan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus Kristo. Kung si Hesus Kristo ang laman ng kasulatan, ibig sabihin, ang kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan. Nakita niyo? So dito makikita natin, mga kapatid, meron ng tatlong pinakikita rito si Apostol Paul. Una, sola scriptura, banal na kasulatan. Napansin niyo? Then secondly, solos Christus, kay Kristo lamang. Pananampalataya, sola fide, faith alone. So sinasabi ngayon nila dito na ang source sa church dapat, when it comes to our salvation, ay walang iba kundi ang Scripture. So nakita niyo ba? And then secondly, sino dapat ang nagre-refute, nagdadala upang lalong matuto ang tao sa loob ng church? Pinakita ng verse 16. Ang sabi ng verse 16, lahat ng kasulatay, kinasihan ng Diyos. Saan gagamitin ang kasulatan? Magagamit sa pagtuturo ng katotohanan. So ang Scripture, nagtuturo siya ng katotohanan. Ano pa yung karugtong? Ang sabi mo rito, hindi lang ng katotohanan, kundi pagpabulaan sa maling aral, correction, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay na matuwid na pamumuhay. So ito yung pinakikita nila. Now, hindi lang po basta ito ang nakita nila. Napuntahan natin ang 2 Peter 1:21. 2 Peter 1:21. So 2 Peter 1:21, ganito po ang pagkasabi ng salita ng Panginoong Diyos. 2 Peter 1:21. Now listen. Sapagkat hindi nagbuhat sa kalooban ng tao ang hula ng mga propeta, ito'y galing sa Diyos at ipinahayag ng mga taong kinasihan ng Espiritu Santo. Now, yan po ang sabi ng magandang balita Bintya. Ito'y galing sa Diyos at ipinahayag ng mga taong kinasihan ng Espiritu Santo. Now, tingnan natin yung Authorized King James Version na salin. Ang sabi dito, but holy men of God spoke as they were moved by the Holy Spirit. At dito po ako magbibigay ng atensyon upang bigyan natin ito ng kaliwanagan. Okay, now, mapapansin natin, sinabi ni Apostol Peter, itong mga katagang ito upang bigyan niya ng diin sa mga iglesia na kanyang sinulatan dito sa church ng Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia, at Bitanya. And what is the purpose ng kanyang pagsulat dito? Simple lang po. Ang mga mananampalatayang ito ay nasa ilalim ng pagpe-persecute ni Haring Nero. Nasa ilalim sila ng severe persecution ni King Nero, ang hari ng Roma ng panahong iyon. Dito, ibinintang sa mga Kristiyanong mananampalataya ang pagsunog sa city of Rome, subalit hindi naman sila ang sumunog. So sa kanila binintang. So ano yung pinagawa ni King Nero? Lahat ng mananampalataya kailangan ng Inquisition. Ano yung Inquisition? Sila ho ay parusahan. Sa panahong ito, kinilala ng maraming scholar nang isinulat ito ni Apostol Peter, ito ang pinaka-isa sa madilim na karanasan ng mga Kristiyano ng panahon ngayon. Bakit po? Dito po, pinakakain ng mga Kristiyano sa leon. Siguro kung meron kayo naririnig na
kantamisan. Tapos yung pinapakain sila sa leon, di ba? Sa amphitheater, papakain sila. O yun, pinapakain sila. Ano pa? Sinusunog sila. Ganyang katindi ang dinadaanan ng mga mananampalatayang ito. Ngayon, ang gusto ng ipakita ngayon ni Apostle Peter dito sa 1:21, sa kabila na ang Kristiyanong mananampalataya sa panahon na ay nape-persecute, nasa severe persecution, ang sinasabi ngayon ni Apostle Peter dito, simple lang. Mapangahawakan natin ang mga pangako ng salita ng Diyos. Amen po ba? So sinasabi niya ngayon dito, saan natin huhugutin ang ating lakas ngayon? Sa panahon na meron tayong pagsubok, sa panahon na meron tayong persecution. Well, ang sinasabi ngayon ni Apostle Peter dito, balikan natin. Kaya sinulatan niya itong 5 lalawigang ito na binanggit kanina sa chapter 1 verse 1. Upang ang mga mananampalataya ay huwag magtiwala sa nararamdaman nila, kundi magtiwala sa salita ng Diyos na nagbigay ng pangako sa kanila. At yan nga ang sinabi niya sa 1:21. Now, listen. Sabi niya, but holy men of God spoke as they were moved by the Holy Spirit. Sa Tagalog, ito'y galing sa Diyos at ipinahayag ng mga taong kinasihan ng Espiritu Santo. Now, mahalaga sa pag-aaral po natin ang words by words study. Now, sa English ang salitang but, napansin nyo? Subalit. Alam nyo, mapakahalaga ng word na ito. Ang ibig sabihin ng salitang but o subalit, ito ay nangangahulugan na on the contrary. Ang ibig sabihin po ng salitang contrary, mayroon ng pagsalungat o pagkakaiba. Parang sinasabi ngayon natin dito, yung salitang but, may negative na nangyayari, pero pag sinabi mong subalit o but, ang nangyayari po ngayon, may positive kang sasabihin ngayon. Tama po ba? Parang sinasabi ngayon ni Peter dito, yes, we had persecution. May persecution silang nararanasan. Subalit, meron tayong mapagtitiwalaan. Yun yung gusto ipakita ngayon dito. Ang salitang but, sa Greek, ang kahulugan niya, on the contrary, na nagpipresent ng pinaka malakas na pagkakaiba, pag-iiba o antithesis sa kaisipan na ang propesiya ay nagmula sa kaisipan ng tao. Why po? Kasi tingnan nyo sa 1:20, sa verse 21, 2 Peter 1:21. Bago niya sinabi yung salitang ito'y galing sa Diyos at ipinahayag ng mga taong kinasihan ng Espiritu, doon sa verse 21, sa unang bahagi may binanggit siya, ang sabi, sapagkat hindi nagbuhat sa kalooban ng tao ang hula ng mga propeta. So sinasabi niya ngayon, itong scripture na ito, hindi ito galing sa tao. Ngayon, binanggit niya ngayon, subalit ito ay galing sa Diyos. Now, pinapakita rito na ang banal na Espiritu, the Holy Spirit, and not the will of man, was the source of Holy Scripture. Hindi tao, kundi ang banal na Espiritu, ang pinanggalingan ng banal na kasulatan. In the Old Testament alone, the human writer refers to their writing as the Word of God over 3,800 times. Kapag nagsasalita ang mga propeta, kapag nagsasalita ang mga lingkod ng Panginoong Diyos sa Lumang Tipan, ano yung lagi nyo maririnig? God says. Di ba? Pinapasabi ng Diyos. Ito ang sabi ng Diyos. Ito ang salita ng Diyos. Alam nyo ilang beses binanggit yung word na yan? 3,800 na beses na binanggit po yan. So maliwanag na yung salitang but o subalit ay nagpapakita ng strong antithesis sa naunang bahagi ng verse 21 na hindi galing sa tao ang hula ng mga propeta, kundi ito'y galing sa mga taong inudyukan ng banal na Espiritu. Now, let us see the word man o tao. Ang sabi dito, ito'y galing sa Diyos at ipinahayag ng mga tao. Ang salitang man dito, the human instrument, would transcribe as it were the Word of God. Pinapakita rito
na may ginamit ang Diyos upang maisulat ang kanyang salita. Sa pagsulat po ng banal na kasulatan, meron pong dalawa. Sa side ng Diyos, this is the work of the Holy Spirit, the inspiration of the Holy Spirit, pero gumamit siya ng human author. At yung human author niya na yon ay humigit kumulang nasa sa 40 author ng banal na kasulatan, yung 66 books. So 40 na authors. Ibig sabihin, pinakikita rito, nung sinabi ni Peter na mga tao, ang gusto niyang ipakita rito, sino yung nag-transcribe ng salita ng Diyos na galing sa banal na Espiritu? Of course, human author. Now, one of the example in the Ten Commandments. Noong panahon na si Moises ay pinapunta ni Yahweh sa bundok ng Sinai, binigyan siya ng Panginoon ng 10 utos. Ang ginawa ng Panginoon, kumuha ka eka ng 2 tabletang bato. At isulat mo ang aking sasabihin. So sinulat ni Moises yung 10 kautusan. Yung una at ika-4 na kautusan nandito sa isang tablet. Yung ika-5 hanggang ika-10 nandito sa ika-2 tablet. Nawa niya? Tapos, sinulat po ni Moises. So, dala-dala ngayon ni Moises yun. Ang sabi ni Yahweh, bumaba ka na kasi si Aaron na iniwan mo, pinabayaan ng Israel. Gumawa ng guyang ginto at nagpipista ngayon. Ang nangyari ngayon, dala-dala ni Moises ito para ipakita sa Israel na ito yung written word na binigay ng Diyos sa atin. Nasalita na yung 10 utos na ito. Abisado niyo naman siguro yun, di ba? Ngayon, nung bumalik siya, nakita niya nagpipista. Pinagpipista ang guyang ginto. Nagalit ngayon si Moises. Binalibag ngayon ni Moises yung, alin? Yung 2 tabletang bato na isasusulatan ng kautusan. Pagdating ng chapter 31 ng Exodo, merong binanggit doon na pinabalik uli, nakipagtipan uli si Yahweh kay Moises. Ang word na ginamit doon, binigyan uli si Moises ng 2 tableta na kinasusulatan ng kautusan na mismong si Yahweh ang sumulat. So ano ibig sabihin nito? Even in the Old Testament, there is written word na sinulat si Moises, pero later on, makikita natin, nagaling sa ating Panginoong Diyos. So nakawa niya? So hindi ba siya nasulat? There is a verbal word ang ating Panginoong Diyos. Halimbawa, sa Genesis chapter 2, verse 16. Genesis 2:15-16. Ano sabi ng Panginoon kay Adan? Makakain mo ang lahat ng bungang kahoy sa halaman ng ito. Diba? Maliban lamang sa nasa gitnang iyon. Pag kinain mo yon, mamamatay ka. This is the verbal word ng ating Panginoong Diyos. Kaya pinapakita ngayon dito, even in Old Testament, there are 3,800 words na pinapakita rito na sinasabi ng mga author, God says, sinasabi ng Diyos. So kaya maliwanag na ang nag-transcribe ng salita ng ating Panginoong Diyos upang isulat ito ay wala pong iba kundi ang human author na 40 may akda na 66 books ng banal na kasulatan. And then sinabi po ngayon dito sa 2 Peter 1:21, ano sabi ron? But holy men of God, ano na ito? Spoke as they were moved by the Holy Spirit. Ano ba ibig sabihin ng spoke from God? Now listen. Ang salitang spoke means speak. Galing po kasi siya sa Greek word na laleo na ang kahulugan ay speak. Nagsalita. It is a Greek verb meaning to make a sound and then to utter words. Ang ibig sabihin po nito, yung sinabi rito na ipinahayag ng mga tao, ang kahulugan po ay ganito. To make a sound. Gagawa ka ng tinig, gagawa ka ng ingay. And then, ang sabi, sasabihin mo sa mga tao.
Yan ang ibig sabihin po ng salitang spoke from God. Kaya nga ang meaning niya, to make a sound and then to utter words. Sasalitain mo ito at sasabihin mo. Now, through the human writers of Scripture, we're active rather than passive in the process of writing of Scripture. God the Holy Spirit superintended their writing so that through their own personalities, the process and vocabulary, the word they composed and recorded were without error and were the exact words God wanted written. So ito yung sinasabi. Ang ibig sabihin po ng salitang pinatnubayan, ipinahayag, kinasihan, ang ibig sabihin po ng salitang kinasihan, merong nag-uudyok sa kanila nung isinusulat nila ang banal na kasulatan. Yun ang ibig sabihin po doon. The original copies of Scripture are therefore inspired, that is God's breath and inerrant, that is without error. Peter defined the process of inspiration which create an inerrant original text. So sinasabi ngayon ni Peter dito, yung lahat ng naisulat sa banal na kasulatan na 66 books, lahat ng ito ay walang mali sapagkat ang lahat ng ito ay galing sa salita ng Diyos. Of course, there are many translation of the Bible ngayon, napakadami. Pero ang gusto ipakita ngayon dito ni Peter, yung original manuscript ng Scripture ay walang mali at ito ay salita ng ating Panginoong Diyos. Ngayon, ang tanong natin dito, ano ba ibig sabihin ng salitang inspiration? Ang inspiration na binabanggit ngayon dito ay walang iba kundi tumutukoy sa salitang God's breath. Kaya yung huli nating makikita, moved by the Holy Spirit. Ano sabi ron? Kinasihan ng Espiritu Santo. Now, ang salita pong inspiration o salitang kinasihan, ito ay galing sa original na teksto na ang kahulugan ay God's breath. Hininga ng Diyos. At ang God's breath na sinasabi rito na hininga ng Diyos, it is referring to the Holy Spirit. It is referring to the Holy Spirit. Kaya maliwanag na kapag pinag-usapan natin na ang Scripture ba ay Word of God, sa simpleng pag-aaral natin dito, sa 2 Peter 1:21 and 2 Peter chapter 3, verse 15 to 16, nagpapakita ito na ito ay salita ng ating Panginoon. So, salitang moved by the Holy Spirit means to bear or carrying of a ship carried along by the wind. Yung pala ibig sabihin nun, ang salitang move. Ang salitang move, ang ibig sabihin dito, yung salitang sa iba kinilos, ibig sabihin daw sa original na lingwahe dito, ito yung nagdadala, ito yung ship, ito yung barko nagdadala, na kung saan ay tinatangay ng hangin, ng malakas na hangin. Wind. So, ibig sabihin, nung ang mga writer ng banal na kasulatan na nagsusulat, sila ho ay kontrolado ng banal na espiritu. Yun ang ibig sabihin po. So ngayon, ang tanong natin ngayon dito ay ito. Kailangan ba na maliwanag sa atin ngayon na kung ang reformers sa panahon ng 1500, ang kanilang naging sandata ay ang banal na kasulatan? Dapat ba na ganon ang maging practice natin ngayon bilang mga reform o mga protestanting mananampalataya? Ang sagot ay oo. Alam niyo po, minsan humarap si Martin Luther at dito ako magtatapos. Sa Diet of Worms noong panahon ng 1500. At ang gusto ho, noong Diet of Worms, i-recant ni Martin Luther yung lahat ng kanyang sinulat na 95 theses.
Pag sinabi ni Erika, itanggi mo lang, itatwa mo lang, palalayain ka na namin. Later on, gusto ko ipaunawa sa inyo, gusto na siyang ipapatay. Yun nga lang, ang maganda, meron siyang mga kaibigan na nagtago sa kanya. Pero prior to Martin Luther, si John Huss po sinunog. Dahil po, saan? Sa kanyang paniniwala patungkol sa salvation at sa authority ng banal na kasulatan. Si Tyndale, na nag-translate ng Bible sa English, sinunog po ng mga panahon na iyon. Now, eto ngayon si Martin Luther. Si Martin Luther ay ito. Noong April 17, 1521, okay? 1521 po, pinaharap siya sa Diet of Worms. 1517, nagpako siya sa 95 Theses. Nag-alburuto ang church na ito dahil sa salitang lamang. And then, pagdating po ng 1521, ilang taon na yun? 17, 18, 19, 20, 5 years. Yung kanyang pagtatago at pagdidepensa patungkol sa aral niyang ito, humarap po siya ngayon sa Diet of Worms. Yung Diet of Worms po na ito po yung pinakamatataas na leader ng Roman Catholic. Kasama rin po ang leader ng government nila. Noong 1517, humarap po siya. Sabi sa kanya, itatwa mo lang ang aral mo yan. Palalayain ka na namin. Hindi ka na namin excommunicate. Hindi ka na namin bibigyan ng kategorya na heretic o false teacher. Hindi ka na namin bibigyan ng anathema o sumpain ka. Kasi sa kanila once na kinalaban mo ang paniniwala nila ng panahon iyon, ang salitang ibibigay sa kanila, anathema. At ang katumbas ng po, kamatayan. Ganun sa kanila. Ngayon, humarap siya ngayon. Sabi niya ganon, i-recant niya, ito ang sagot niya, and I quote, unless, sabi ni Martin Luther, unless I am convinced by the testimony of the Scriptures, or by clear reason, for I do not trust either in the Pope or in the Council alone, since it is well known that they have opened earth and contradicted themselves. I am bound by the Scripture. I have quoted, and my conscience is captive to the Word of God. I cannot and I will not recant anything, since it is written, safe nor right to go against conscience. I cannot do, otherwise I stand. My God, help me. Amen. So yun naging sagot niya. Maliban na ako ay makumbinsi sa pamamagitan ng patotoo ng Scripture o maliwanag na kadahilanan. Sapagkat hindi ako nagtitiwala sa Pope o sa anumang konseho lamang, sapagkat ito ay aking nalaman na sila ay palaging mali at kontra sa kanilang mga sarili. Ako ay natatanikalaan sa pamamagitan ng Scripture na aking sinasabi at ang aking konsensya ay naakit ng salita ng Diyos at hindi ko kailangang itanggi ang anumang bagay sapagkat ito man ay magbibigay sa akin ng pagiging safe o ito man ay magiging kontra sa konsensya ng mga taong humuli sa kanya. Parang ganun siya. Sabi niya, hindi ko ito gagawin. Nakatayo ako rito, tulungan nawa ako ng Diyos. So, isipin niyo, ayaw niyang irika dahil alam niya ito yung katotohanan. Ang tanong, bakit po? Simple lang mo. Ang nakasalalay ay langit at impyerno. Ganong kahalaga sa kanila. Noong panahon ng Reformasyon, napakahalaga sa panahon ng Reformasyon na ang basihan ng pananampalataya ng isang Kristiyano, ng isang church, ay walang iba kundi ang banal na kasulatan. Kung talagang si Kristo ang head ng church, kung talagang si Kristo ang dakilang pastol ng church,
dapat si Kristo ang nag-rule sa church. At kung naglagay man ng Diyos ng human leaders sa loob ng simbahan, pastor man yan, elder man yan, deacons man yan, o sa ibang region man, ano man yan, dapat ang nagro-rule ay walang iba kundi ang Scripture. Amen po ba? Dahil the source of our standard sa ating pananampalataya at sa ating ginagawa sa loob ng church ay nakabatay dapat sa salita ng Panginoon. So one of the cry of Reformation noong 1500, ibalik ang church sa authority ng banal na kasulatan sapagkat ang Biblia ay salita ng Diyos. Yun po ang ibig sabihin nun. Ngayon, ano ang implikasyon nito sa buhay natin ngayon bilang mga mananampalataya? Ano ang implikasyon nito? May mga pagkakataon sa buhay natin na kapag kinukorek tayo nang walang salita ng ating Panginoong Diyos, mabilis tayo na na-open. Di ba? Kumari, anak ka, pinagsabihan ka ng tatay mo o ng nanay mo. Ang sabi nila, anak, wag mo itong gawin. Ano madalas yung nararamdaman ng mga anak? Nagtatampo, di po ba? Kasi naiko-correct sila. So parang tinitingnan nila, yung magulang nila, tamang magulang nila, kinukorek sila, pero may mga pagkakataon, nagtatampo, nasasaktan sila, di ba? Okay naman po yan. Pero kapag ang Word of God, ang ipinangkorek natin sa Kanya, matuwa man siya o magalit, malinis ang konsensya natin. Dahil ang salita ng Diyos, ang Diyos mismo, ang nagtutweet sa Kanya. Ano yung punto natin dito? May mga pagkakataon sa buhay natin na ginajustify natin ang ating mga maling ginagawa. Tama po ba? Pero kapag ang Word of God, ang nabasa natin, ang narinig natin, wala po tayong magagawa, kundi mag-submit sa salita ng Diyos dahil Word of God ito ng Diyos sa atin. Amen po ba? So that's why even in counseling, sa mga pagpapayo, ang gamit dapat ay walang iba kundi ang Word of God. Sa totoo lang po, kahit tayo'y magulang, we have no authority sa mga anak natin when it comes to spirituality. Amen po ba? Ang may authority po sa kanila ay walang iba kundi ang Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita. Kaya dapat tayo mga magulang, pinupuno natin sila ng correction kung nagkakamali sila sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Dapat ina-expose natin sila sa Word of God upang ma-correct ang mga mali nilang ginagawa through the Word of God. Amen po ba? Even in this church, siguro mapapansin natin, mas bigit na binibigyan natin ng mataas na priority ang pagpapaliwanag at pangangaral ng salita ng Diyos. Why? Because kapag tinuro ang salita ng Diyos, ang Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang Banal na Espiritu, dahil Word of God ito na pinaliliwanag, siya ang nangungusap at gumagawa sa ating mga buhay. Now, may pagkakataon mga kapatid, na nasasaktan tayo kapag nasa loob tayo ng church. Amen po ba? Na-open tayo minsan sa mga naririnig natin. But I tell you the truth, kung ang pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos ay tama ayon sa konteksto at napapaliwanag, ibig sabihin po, kaya ka nasasaktan, nangungusap ang Diyos sa buhay mo dahil pinukorek Kanya. Kaya nga ang salita ng Diyos maliwanag. Nagtutuwid sa likong gawain. Nag-aakay sa matuwid na pamumuhay. Tama po ba? Nagtuturo ng katotohanan. At pagdating po ng banal na kasulatan sa Hebrew chapter 4, ano sabi ron? Verse 12. Ang salita ng Diyos ay katulad ng espada na magkabilang talim na tumatagos hanggang sa ikabuturan ng ating mga puso. Eh, isipin mo, espada di ba? Ang espada, alam natin, simple lang po yan, napakatalim po niyan. Ang Word of God, nagtatanggal po ng dapat tanggalin sa ating mga buhay. Amen po ba? Nagkukorek ito sa mali nating paniniwala. Nagkukorek ito sa mali nating prinsipyo. Nagkukorek ito sa mga mali nating ginagawa sa ating mga buhay. Dahil ang gusto ng ating Panginoong Diyos, ang authority niya sa ating mga buhay ay ang Kanyang mga salita. So mga kapatid, kailangan natin na makonbinse
na ang salita ng Diyos ang maging panuntunan natin sa ating mga buhay. Amen po ba? Huwag po nating gawin na ang ating sarili ay maikumpara sa ginagawa ng iba na mali ang kanilang ginagawa. Hindi po porke maraming gumagawa, tama na. Tama po ba? Lagi natin titingnan ang mga bagay na pinaniniwalaan natin, lagi nating sasaliksikin ang mga bagay na nagaganap sa ating kapaligiran sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Dahil tayo bilang mga mananampalataya, we are Bible believers na ang ating pong pinangahawakan ay ang salita ng Diyos na naisulat ang banal na kasulatan. So mga kapatid, kung meron tayong gusto na mapagtagumpayan sa ating mga buhay, balik tayo sa salita ng Diyos. Magkaroon tayo ng personal na pag-aaral ng salita ng Diyos everyday. Amen po ba? Kailangan natin magbasa ng Biblia, mag-devotion. Kailangan natin pakinggan ang salita ng ating Panginoong Diyos. Kailangan nating pagbulay-bulayan ang salita ng Diyos at ipabuhay ito upang na sa ganon, patuloy na maranasan natin ang maayos at magandang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. So one of the cry of Reformation is sola scriptura. O Word of God alone. At yan ang pinapahalagahan natin sa ating iglesyang ito bilang pag-aaral ngayon sa pagdiriwang ng Reformation Month nitong October na ito. Let us pray.